Sa aklat ng Genesis sa Biblia, mababasa ang kwento ni Adan at Eva, ang unang lalaki at babae na nilikha ng Diyos. Ayon sa salaysay, inilagay sila sa hardin ng Eden at inutusang magparami upang punuin ang daigdig. Sa loob ng maraming siglo, pinagdebatehan ng mga scholar, siyentipiko, at mga relihiyosong leader kung ang kwentong ito ba ay literal na kasaysayan o isang simbolikong paliwanag tungkol sa pinagmula ng sangkatauhan. Ayon sa tradisyong Hebreo, nilikha ang tao mula sa alabok ng lupa at binigyan ng buhay sa pamamagitan ng hininga ng Diyos. Ipinapakita nito ang paniniwalang ang buhay ng tao ay may banal na pinagmulan at may espesyal na layunin. Ngunit habang lumalawak ang kaalaman ng science, lumitaw din ang mga bagong tuklas tungkol sa ating pinagmulan. Noong 20th century, natuklasan ng mga geneticist na ang lahat ng modernong tao ay may iisang sinaunang pinagmulan sa Africa. Sa pag-aaral ng DNA, natukoy na ang ating mga ninuno ay nagmula sa isang populasyon ng mga sinaunang tao na namuhay doon libu-libong taon na ang nakalipas. Mula sa Africa, unti-unting kumalat ang mga modernong tao patungo sa Europa, Asia at iba pang bahagi ng mundo. Ito ang tinatanggap na paliwanag ng karamihan sa mga siyentipiko tungkol sa pagkalat ng ating species na tinatawag na Homo sapiens. Dahil dito, may ilan na nagtatanong, posible bang ang mga sinaunang kwento sa Biblia at ang mga natuklasan ng agham ay tumutukoy sa magkatulad na pangyayari, ngunit magkaiba lamang ang paraan ng paglalarawan? May mga mananaliksik at may akda na naniniwalang ang kwento ni Adan at Eva ay maaaring sumisimbolo sa isang mahalagang yugto ng pag-unlad ng tao. Para sa kanila, ang hardin ng Eden ay maaaring isang lugar kung saan nagsimula ang isang malaking pagbabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Isa sa mga pinakakilalang bahagi ng kwento ay ang puno ng kaalaman at ang ahas na nanghikayat kina Adan at Eva na kumain ng bunga nito. Sa tradisyonal na pananaw, ito ay sumisimbolo sa pagsuway sa utos ng Diyos. Ngunit sa ibang interpretasyon, ang kaalaman ay maaaring kumatawan sa pag-usbong ng kamalayan, katalinuhan, at kakayahan ng tao na unawain ang mundo sa mas malalim na paraan. May ilan ding nagmumungkahi ng mas kontrobersyal na teorya. Ayon sa mga eksperto, maaaring may papel umano ang mga nilalang mula sa ibang mundo sa paghubog ng sinaunang sangkatauhan. Sa pananaw na ito, ang mga kwento tungkol sa mga Diyos, anghel, at iba pang makapangyarihang nilalang ay maaaring batay sa mga sinaunang pakikipag-ugnayan ng tao sa mga bisitang hindi nila maipaliwanag noon. May mga taga-suporta ng teoryang ito na nagsasabing ang puno ng kaalaman ay maaaring sumisimbolo sa DNA o sa pag-unlad ng isip ng tao. Gayunpaman, mahalagang tandaan na wala pang matibay na ebidensyang siyentipiko na nagpapatunay sa mga pahayag na ito. Sa kasalukuyan, nananatiling teorya at haka-haka lamang ang mga ganitong ideya. Sa huli, nananatiling bukas ang tanong tungkol sa pinagmulan ng tao. Para sa ilan, ang sagot ay matatagpuan sa pananampalataya. Para naman sa iba, ito ay nasa agham at patuloy na pananaliksik. Anuman ang ating paniniwala, isang bagay ang tiyak. Ang paghahanap ng katotohanan tungkol sa ating pinagmulan ay isa sa pinakamahalagang paglalakbay ng sangkatauhan.